Umupo sina Tyson at Celia sa sofa upang manood ng TV. Pagkatapos nilang kumain at maghugas ng pinggan. Gusto ni Celia na panoorin ang mga teleserye na nagkakast kay Brea. Kaya naghanda si Tyson ng prutas para sabay nilang tangkilikin. Nasa kalagitnaan ng episode nang tumunog ang cellphone ni Tyson. Kinuha niya yun at nakita niya ang text message mula kay Brian. Boss, gusto ni Mr. Robson na talakayin ang proyekto sa iyo ngayon. Nakarating na siya sa kumpanya. Gusto mo bang makipag-meeting sa kanya? Si Mr. Robson ay napakahalagang kliyente. Matagal nang sinusubukan ni Tyson na i-secure ang customer na ito. Ngunit mukhang hindi interesado si Mr. Robson. Ngayon, nasa Shemsi Group ito para sa isang meeting. Hindi alam ni Tyson kung ano ang ginagawa nito. Kung hindi niya nakilala si Mr. Robson, ang kanilang kooperasyon ay maaaring hindi maging posible. Ito rin ay isang bihirang pagkakataon na makasama ang kanyang asawa. Iniisip ni Tyson kung ano ang dapat niyang gawin. Napansin ni Celia ang seryosong ekspresyon nito. Tyson, anong problema? Itinaas ni Tyson ang kanyang telepono at ngumiti kay Celia. Bago pa siya makasagot, muling nagtanong si Celia. Mukhang may bumabagabag sa'yo. Anong problema? I'm sorry, Sal. Nakalimutan kong i-off ang automatic order taking system. Pinadalhan ako ng delivery order. Kailangan kong umalis at ihatid ang order. O makakatanggap ako ng reklamo at pagmumultahin. Gusto niyang manatili kay Celia, ngunit mas mahalaga ang paghihiganti. Kailangan niyang maging malakas para labanan ang pamilya Hudson. Para matiyak na hindi masasaktan si Celia. I'm sorry, Sel. Napakahalaga sa akin ng trabahong ito. Kailangan kong umalis. Napabuntong hininga si Celia. Niyakap niya si Tyson. Tyson, you work too hard. Nag-aalala ako sa'yo. Huwag mo akong alalahanin. Isipin mo na lang na lumabas ako para mag-exercise. Walang nagawa si Celia kundi tumango. Tapusin mo agad ang trabaho mo at bumalik ng bahay. Huwag kang masyadong magpagod. Napangiti si Tyson nang marinig ang sinabi ni Celia. Ibinaba niya ang ulo niya at masuyong hinalikan si Celia bago pumunta sa kwarto para magpalit. Kinuha niya ang telepono niya at nag-message kay Brian. Sunduin mo ako sa bahay ngayon. Pupunta ako sa kumpanya. Pagkatapos magpalit, pumunta siya sa sala para magpaalam kay Celia. Sa labas ng bahay, mabilis siyang naglakad patungo sa isang sulok na walang surveillance camera. Ipinarada ni Brian ang sasakyan doon. Lumapit si Tyson at tinanggal ang kanyang maskara. Bumaba si Brian sa kotse at inabot kay Tyson ang isang couture suit. Nagpalit si Tyson ng mamahaling suit at sumakay ng kotse. Inilagay ni Brian ang maskara at damit sa likod ng sasakyan bago sumakay sa driver's seat. Ito ang naging routine nilang dalawa. Napatingin si Brian sa kanyang telepono at nag-reply sa isang message. Pagkatapos ay lumingon kay Tyson at sinabi, mukhang sincere ang pag-uugali ni Mr. Robson ngayon. Sinabi niyang hinihintay ka niya. Malaki ang posibilidad na magtatagumpay ang pakikipagtulungan. I see. Let's go. Mahinahong sabi ni Tyson. Hindi na nagsalita si Brian at pinaandar na ang sasakyan. Nagkataong pinapanood ni Celia ang eksenang ito mula sa balkonahe. Pumunta siya sa balcony upang makita ang pag-alis ni Tyson. Ngunit nagulat siya nang lumabas siya sa balkonahe. Wala na doon si Tyson. Lumingali nga siya sa paligid para hanapin si Tyson. Ngunit nakita na lang niya ang isang limousine na nakaparada sa gilid ng kalsada na mukhang wala sa lugar. Isang lalaking nakasuot ng maayos at napakagwapong lalaki ang nagbukas ng pinto at sumakay sa kotse. Paano magkakaroon ng ganito karangyang sasakyan sa kapitbahay niya doon? Ang higit na ikinagulat ni Celia ay ang gwapong lalaking sumakay sa kotse ay halos kamukhang-kamukha ng lalaking kanyang naka-one night stand. Medyo malayo siya mula sa kinaroroonan ng lalaki. Baka hindi niya lang maaninag ang mukha nito. Naisip ni Celia.
Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinubukang makita ng mas malinaw. Ngunit isinara ng lalaki ang bintana at umandar na ang sasakyan. Nakaramdam ng pagkabalisa si Celia nang umalis ang sasakyan. Gusto sana niyang sundan ang lalaki at tingnan ito ng mabuti. Gusto niya itong tanungin kung ano ang nangyari nung araw na iyon at kung naaalala ba siya nito o hindi. Ngunit malabong mahabol niya ang sasakyan. Ang isang taong may ganoong sasakyan ay siguradong nakatira sa mansyon at hindi maaaring ordinaryong tao. Iminaksin niya ang ideyang yun sa kanyang isipan. Pagkatapos ay isa pang pag-iisip ang nagpatigil sa kanya. Una niyang nakita ang lalaki na nakaupo sa isang marangyang kotse sa isang tiwangwang na kalsada sa bundok. At ngayon, nagpakita ito malapit sa kanyang tahanan. Nakatira ba ito sa malapit? Hindi komportable si Celia sa kanyang naisip. Bumalik siya sa sala at bumuntong hininga ng malalim. Hindi niya akalain na makikita niyang muli ang lalaking iyon pagkatapos ng nangyari ng gabing iyon. Mas lalo siyang nabalisa nang maisip ang nangyari. Umaasa siyang magtatagal ang pagsasama nila ni Tyson at walang makakasagabal sa kanilang buhay. Ayaw istorbohin ni Celia si Tyson sa trabaho. Nag-aalala siya na baka madistract niya ito kaya hindi na siya nagpadala ng mensahe. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Lita. Ibinigay ni Celia ang kanyang address nang marinig niya ang kumpirmasyon mula kay Lita. Nakangiting itinabi ni Celia ang telepono at hinintay si Lita. Napasandal siya sa sofa habang sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari kamakailan. Naalala niya noong sinabi sa kanya ni Damian noong binili ang Canor Group at nakaramdam siya ng hindi inaasahang lungkot. Pinutol na niya ang relasyon nila ni Damian, ngunit nakaramdam pa rin siya ng panlulumo. Paano nagkakaroon ng konsensya ang lalaking ito? Isusubasta ang singsing ng kanyang ina. Sa pag-iisip na yun, sumakit ang kanyang ulo. Medyo kinabahan siya sa pag-iisip ng napakalaking presyo ng auction. Nangako si Damian sa kanya na ibabalik ang singsing basta't siya na lang ang magpakasal kay Tyson sa halip na sa Celidita. Ngunit ang mga bagay ay napunta sa direksyon na hindi niya inaasahan. Kailangan pa niyang panoorin ang singsing ng kanyang ina na ibinibenta habang walang ginagawa tungkol dito. Muling napabuntong hininga si Celia. Ang pinakagumugulo sa kanyang isipan sa kasalukuyan ay kung makakaapekto ba sa buhay nila ni Tyson ang biglaang paglabas ng kanyang one-night stand. Nawala siya sa kanyang pag-iisip na tumunog ang doorbell. Si Lita iyon na nakasuot ng damit na pang sports. Pagkaraan ng ilang sandali, napamura si Lita sa kanyang ikinwento. Napamura ito sa pamilya Canor. Salamat Lita, mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Naparusahan na sila at nakuha na ang Canor Group. Napasinghap si Lita nang marinig ang sinabi ni Celia. Deserve ng pamilya Canor ang nangyari. Hindi ko alam kung sino ang bumili ng Canor Group. Ngunit sila ay tiyak na gumawa ng isang magandang bagay. Kahit sa tingin ko ay hindi ito sapat bilang parusa. Muling bumuntong hininga si Lita. Salamat sa Diyos at maayos kang tinrato ni Tyson. Kahanga-hangang lalaki si Tyson. Medyo naiba ang mood ni Celia nang maalala si Tyson. Umupo siya ng tuwid at muling nagsalita. Gusto kong kalimutan ang lahat ng gabing iyon. Kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Akala ko makaka-move on ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ang taong iyon. Napayakap siya ng mahigpit kay Lita. Wala na akong pakialam sa taong iyon. Ayokong guluhin niya ang buhay ko kasama si Tyson. Nanginginig si Celia habang iniisip ito. Inalo siya ni Lita. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Dumaan lang siya. Isa pa, maiintindihan ni Tyson na ito ay iyong nakaraan. Celia, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Si Celidita ang may kasalanan, hindi ikaw. Pinunasan ni Lita ang luha ni Celia na parang ina. Lita, mas gumaan na ang pakiramdam ko ngayong nasabi ko na sa iyo ang lahat. Natutuwa akong gumaan ang pakiramdam mo.
Dapat noon mo pa ito sinabi. Kahit hindi kita matulungan, mas makakabuti kung laging may nakikinig sa'yo. Siya nga pala, anong gagawin mo sa sapphire ring ng nanay mo? Saglit na napahinto si Celia nang maisip ang singsing ng kanyang ina. Ang singsing na yun ay pag-aari ng aking ina at ito ang kanyang huling hiling. Gagawin ko ang lahat para maibalik ito. Napakawalang hiya ni Damian. Pinatagal pa niya. Pero hindi rin pala ibibigay sa akin ang singsing. Plano ko magsampa ng kaso laban kay Damian kapag hindi niya naibalik ang singsing. Ngunit wala na sa mga kamay ni Damian ang singsing at ito ay isusubasta. At wala akong magagawa dyan. Inangat ni Celia ang kanyang ulo at walang pag-asang tumingin kay Lita. Lita, guess what? 60 million ang starting auction price ng singsing ng nanay ko. Kahit na magtrabaho ako buong buhay, nang walang pagkain o inumin, gagawin ko at tutuparin ang kanyang huling kahilingan. Gustong aliwin ni Lita ang kaibigan, ngunit mahirap ang sitwasyon at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naalala niya tuloy ang luxury car na nakita niya sa labas ng bahay ni Celia. Cel, napansin kong may nakaparadang luxury car sa bakuran. Mukha itong limited edition. At yan ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Sa inyo ba yan ni Tyson? Tumango si Celia. Regalo yun ng napaka-generous na lolo ni Tyson. Bukod sa kotse, binigyan niya rin ako ng maraming alahas. Well, dahil maganda ang pakikitungo sa iyo ni Mr. Hudson, bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya Hudson? Tiyak na handang tumulong si Mr. Hudson na maibalik ang singsing. Si Tyson ay kanyang apo. Sa palagay ko wala siyang pakialam sa paggastos ng milyon-milyon para dito. Lita, hindi mo ba alam na pinalayas si Tyson ng pamilya Hudson? Ilang taon na ang nakakaraan. Oo, pero mukhang hindi sumuko ang lolo ni Tyson. Maaari mong subukang bumalik sa pamilya Hudson sa pamamagitan ng kanyang lolo. Hindi natuwa si Celia. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan at sinabi, Lita, itigil mo na ang pag-iisip ng ganyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay humanap ng paraan para maibalik ang singsing ng aking ina. Pero Cel, seryoso. Kung gusto mong mabawi ang singsing, sa tingin ko ay walang ibang paraan kundi kausapin ang pamilya Hudson para sa tulong. Napabuntong hininga si Celia sa pagkabigo. Ayaw niyang dumaan sa rutang iyon. Pagkatapos ay muling nagmungkahi si Lita ng isa pang idea. O baka pwede kang humingi ng tulong sa lalaking naka one night stand mo. Batay sa iyong paglalarawan, ang taong iyon ay napakayaman. Lita, napakasamang idea niya. Hindi ko na siya gustong makita pang muli sa buong buhay ko. Cel, huwag kang magalit. Cel, hindi ako kasing talino mo. Nagmungkahi lang ako ng masamang idea. Hindi napigilan ni Celia ang matawa. Kalimutan mo na to. Simula ngayon, pwede mo na akong maging cheerleader. Kung gayon, hindi na kailangan magpanggap na matalino ka. Magsasalita pa sana si Lita at takmang muling aasarin si Celia nang biglang tumunog ang doorbell. Inakala ni Celia na si Tyson na yun sa wakas. Tinulak ni Lita si Celia patungo sa pintuan. Sige na, bumaba ka na at buksan ang pinto. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Patakbong bumaba si Celia para buksan ang pinto. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi yun si Tyson, kundi si Damian. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Cel, ang tagal kong nalaman kung saan kayo nakatira ni Tyson. Nandito ako para bisitahin ka. Mahigpit na hinawakan ni Celia ang doorknob. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Parang hindi narinig ni Damian ang sinabi ni Celia. Nakauwi na ba si Mr. Hudson? May gusto akong sabihin sa kanya. Bahagyang nabahala si Celia nang malaman niyang hinahanap nito si Tyson. Wala siya dito sa bahay. Nagdi-deliver siya ng mga pagkain. Bakit mo siya hinahanap? May importante akong sasabihin kay Mr. Hudson. Dahil wala siya dito, pwede kong sabihin sa'yo. Biglang sumulpot si Mabel sa likod ni Damian. Niloloko mo ba kami? Si Tyson nagdi-deliver ng mga pagkain.
Nagsisinungaling ka sa amin, tama? Huwag kang maniwala kung gusto mo. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi kayo welcome dito, kaya lumabas kayo. Isasara na sana ni Celia ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Damian. Sel, nandito kami ngayon para sa seryosong negosyo. Huwag kang masyadong impulsive. Uulitin na sana ni Celia na muli silang umalis. Nang huminto si Mabel sa paglalakad, nang makita ang mamahaling sasakyan sa bakuran. Oh my goodness! Mukhang hindi bagay ang sasakyan sa lugar na ito. Hindi ko inaasahan na makakabili ka ng luxury car. Damian, sinabi ko naman sa iyo na nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging mahirap, pero hindi mo ako pinaniwalaan. Si Tyson ay apo ng pamilya Hudson, kaya paano siya magiging mahirap? Sa sinabi ni Mabel, sumulpot si Celidita. Bakit nandito ang buong pamilya? Naisip ni Celia. Damian, bakit mo sinama dito sina Celidita at Mabel? Hindi ka ba nag-aalala na baka mabunyag na ako, ang substitute bride ni Celidita? Celia, pumunta ako dito para makita si Tyson. Wala akong pakialam kung malaman niya. Kung galit siya dahil napalitan ang kanyang bride, maaari niyang pakasalan agad si Celidita. Mukhang hindi siya nagkukulang sa pera ngayon. Damian, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba, ang kasal ay pareho ng pag-shopping? Na mapapalitan mo ito kung hindi ka kontento? O sa tingin mo ang lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mo? At sisira sa kanilang mga pangako kapag hindi na issue ang pera? Hindi nagalit si Damian. Bagkus ay natawa siya sa sinabi ni Celia. Alam ko ang ginagawa ko. Ang CEO ng Canor Group ay napalitan na. Wala akong choice kundi pumunta sa inyo ni Tyson para subukan ang swerte ko. Sa wakas, napagtanto ni Celia kung bakit ito nandito. Tumigil ka. Kailan ka pa naging walang hiya? Nilinaw ko na sa'yo noong huling beses sa telepono. Hindi na ikaw ang aking ama, kaya wag mo nang guluhin ang buhay ko. Sel, hindi ako nakakatulog nitong mga nakaraang araw. Simula nang i-transfer ko ang shares ng Canor Group, sobra akong na-depress. Ilang beses akong nagtangkang magpakamatay. Kung hindi dahil sa tulong nila Celidita at Mabel, hindi mo na ako makikita ngayon. Ikaw ay aking anak, kahit gaano ka kalupit. Hindi mo kayang makita akong mamatay, hindi ba? Nakita ni Celia ang peke nitong paghihirap. Walang halaga sa akin ang mga salita mo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa buong buhay ko. Patay ka na para sa akin. Nagdilim ang mukha ni Damian nang marinig ang sinabi ni Celia. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagpakawala ng matinis na sigaw si Celidita. Napakaganda ng sasakyang ito. Sumakay sina Celidita at Mabel sa kotse. Umupo si Mabel sa passenger seat at pinaandar ang kanyang mga kamay sa loob ng sasakyan. Tila inangkinin na Celidita at Mabel ang sasakyan. Inilabas ni Celidita ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan at nagtanong, Sel, nasa iyo ba ang susi ng kotseng ito? Galit na sumugod si Celia. Binuksan niya ang pinto ng kotse at kinaladkad palabas si Celidita. Ang kotseng ito ay regalo mula sa lolo ni Tyson. Tanggalin mo yung madumi mong kamay. Bakit ang sungit mo? Kapatid mo ko. Hindi ba ako pwedeng umupo sa kotse mo? Kapatid? Wala akong kapatid na tulad mo. Nilingon ni Celia si Mabel at kinaladkad palabas ng passenger seat. Sumugod si Damian at pinigilan si Celia. Sel, anong ginagawa mo? Pamilya tayo. Bakit ang damot mo? Mula sa itaas, narinig ni Lita ang kaguluhan. Para tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita niya ang nangyayari sa bakuran, dali-dali siyang lumapit para tulungan ang kanyang kaibigan. Sinugod niya si Mabel at pinaalis ito sa sasakyan. Dahil dito, binitawan ni Damian ang kamay ni Celia at humakbang para saluhin ang pagbagsak ni Mabel. Nasa state of shock si Mabel. Damian, sira na ang ulo ng anak mo. Paano niya ito nagawa sa amin? Sinubukan ni Celia na huwag pansinin si Mabel. Sumakay siya sa kotse para tingnan ang loob nito. Buti na lang at wala itong damage.
Nakahinga siya ng maluwag at isinara ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay lumingon siya at pinandilatan ang tatlo. Tinuro niya ang pinto at sinabi, "Lumabas kayo sa bahay ko." Galit na galit si Mabel. Baka nakakalimutan mo. Ang kapatid mo ang gusto pakasalan ng pamilya Hudson. Ang ama mo at ang lahat ay nagpakita sa iyo ng kabaitan at hinayaan kang pakasalan si Tyson. At nang sa ganon ay mamuhay ka bilang isang reyna. Sagad sa kaibuturan ang galit ni Mabel. Noon pa man ay isa siyang mapanlinlang na babae. Hindi niya inaasahan ang kanyang sarili na makakagawa ng maling kalkulasyon. Akala niya italunan si Tyson. Hindi niya naisip ang mayamang lolo nito sa likod ng eksena. Madaling sabihin, mula sa marangyang kotse, kung gaano kahalaga kay Gibson si Tyson. Kung nalaman lang niya ito ng mas maaga, hindi niya hahayaan na pakasalan ni Tyson si Celia. Kung si Celidita ang napangasawa ni Tyson, hindi sana nabili ang Canor Group at maginhawa sana ang buhay nila ngayon. Nakaramdam si Mabel ng matinding panghihinaya. Sel, hindi ka naman yata masyadong makasarili. Ang buhay na tinatamasa mo ngayon ay dapat na sa iyong kapatid at oras na para ibalik ito sa kanya. Kung alam ko lang na ang lolo ni Tyson ay handang gumastos ng pera para sa kanya, hindi ko hahayaang pakasalan mo siya. Kung alam ko lang sana noon pa, ipinakasal ko sana si Celidita kay Tyson para siya ang masayang namumuhay ngayon. Maaari kaming makinabang sa kaayusan na iyon dahil ang CEO ng Canor Group ay maaaring hindi napalitan ng ibang tao. Hinila ni Damian si Mabel palapit sa kanya at nakangiting tumango kay Celia. Sel, paano mo nasabi na nanggugulo kami sa'yo? Hindi kami pumunta dito para manggulo. Nandito kami para talakayin ang mga usapin ng pamilya. Sa'yo at kay Tyson. Si Lita ay isang babaeng maikli ang pasensya. Hindi niya napigilan ang galit. Matapos marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ni Mabel at Damian. Damian, anong kalokohan na pinagsasasabi mo? Discuss family affairs. Ano bang gusto mong pag-usapan ni Sel at Tyson? Nandito ka para sa pera, hindi ba? Napakawalang hiya mo talaga. Natigilan si Damian sa mga salita ni Lita. Samantala, naikuyom naman ni Mabel ang mga kamao at tinitigan si Lita mula taas hanggang baba. Nakita na kita noon. Kaibigan ka ni Celia, hindi ba? Sure enough, magkaibigan kayo. Pareho kayong klase ng tao. Katulad ka rin ni Celia. Isang matalas ang dila. Agad namang namula si Lita nang marinig ang masasakit na salita na ibinato sa kanya. Nagsimula siyang manginig sa galit dahil hindi pa siya naiinsulto ng ganon. Hinawakan niya ang kuwelyo ni Mabel at sinampal sa muka. Napahawak si Mabel sa kanyang muka at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at tila naparalisa sa puntong halos hindi na siya makapagsalita. Ang mga mata ni Mabel ay napuno ng luha. Nag-alala siya sa kanyang hitsura. Celidita, tulungan mo akong tingnan ang mukha ko. Nasugatan ba? Dumudugo ba? Pumangit ba ako? Nakatayo pa rin si Lita sa unahan para protektahan si Celia habang nakakross ang kanyang mga braso sa dibdib. Sa protection ni Lita, nakahinga ng maluwag si Celia. Pinagsalikop niya ang kanyang mga braso, ngunit hindi siya nag-aksayang tingnan si Damian. Kinausap niya si Damian nang hindi tumitingi. Anong gusto mong pag-usapan? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Ayokong sayangin ang oras ko sa'yo. Umiwas si Damian sa tanong ni Celia. May account tayong dapat ayusin. Isang account na dapat ayusin? Nataranta si Celia. Anong account? Wala akong utang sa'yo. Ikaw ang hindi na ibalik sa akin ang singsing ng nanay ko. Maaari kitang panagutin anumang oras. Tinuro ni Damian ang mukha ni Mabel. Kaibigan mo si Lita. Tingnan mo ang ginawa niya kay Mabel. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Wala ka bang paliwanag? Ngumiti si Celia imbes na magalit. Anong gusto mong sabihin ko? Gusto mo ba ng totoong sagot? Okay,
Magaling talaga si Lita. Nasiyahan ka ba? Nang sandaling iyon, tinulak ni Mabel si Damian at sinabi, alam ko ang batas, Celia. Kaya ko itong dalhin sa korte. Kung ayaw mong umabot ako sa ganito, then, compensate me financially. Gumastos ako ng malaking pera sa mukha ko. Nainis si Lita sa kawalang hiyaan ni Mabel. Talaga bang mambablackmail ka dahil sa pera? Kung ganon, susuntukin ko ang mukha mo. Pagkasabi noon, inipon ni Lita ang kanyang lakas at buong lakas na sinuntok si Mabel sa ilong. Malakas na bumagsak si Mabel sa sahig, kasabay ang pagsigaw. Napatingin ang lahat kay Mabel. Matangos ang ilong niya kanina. Hindi alam ni Damian na nagpa-no-sleep si Mabel. Nabigla siya at nag-alala. Tatawag ba ako ng ambulansya? Damian, hindi mo kailangan tumawag ng ambulansya. Ang kailangan niyang puntahan ay plastic surgeon para ayusin ito. Hindi natakot si Lita na humingi ng kabayaran sa kanya si Mabel at natawa siya sa kalokohan ng sitwasyon. Sir, hindi ko talaga mapigilang matawa. Napakapangit ni Mabel ngayon. Palagi kong iniisip na napakaganda niya. Hindi ko inaasahan na nagparetoke siya. Sa gitna ng eksenang iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tyson. Laking gulat niya na pumasok siya sa eksenang ito. Gayon din nang makita ng lahat si Tyson. Natigilan sila. Si Celia ang unang nag-react. Naglakad siya papunta kay Tyson. Agad siyang niyakap ni Tyson na para bang siya lang ang napansin nito. Bago marahang nagtanong, Sir, anong nangyayari? Bakit nandito sila? Habang nag-iisip si Celia kung ano ang isasagot, mabilis na lumapit si Lita kay Tyson at sinabi, Tyson, buti na lang at bumalik ka sa tamang oras. May 3 taong nabubuli sa asawa mo. Nang marinig iyon, nilingon ni Tyson ang mga tao mula sa pamilya Canor. Nakaramdam ng takot si Mabel sa mga titig ni Tyson. Samantalang si Celidita ay matapang na tumitig kay Tyson. Bagamat natatakot din siya, sinubukan niyang hindi ipakita. May gusto siyang kumpirmahin. Nakaramdam siya ng malabong pamilyar mula sa aura ni Tyson. Noong pumunta sila ni Mabel sa kumpanya para makiusap kay Nolan Reyes para sa Canor Group, nakasuot si Nolan ng sunglasses at maskara, kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Ngunit ang hindi maganda, ang mapang-aping pakiramdam na binigay nito, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Sa hindi inaasahan, naramdaman niya ang parehong aura mula sa asawa ni Celia na isang talunan. Gayunpaman, hindi kailanman maaaring magkamali ang instinct ng isang babae. Naghinala siya na maaaring may connection sa pagitan ni Tyson at Nolan. Mabilis na inayos ni Tyson ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Damian at sinabi, hindi ba't ikaw ang ama ng asawa ko? Oo, ako ang ama ni Sir. Nagulat ako't naalala mo pa ako, Mr. Hudson. Huminga ng malalim si Damian bago muling nagsalita. Mr. Hudson, hindi ako napunta rito para manggulo. Para sa kapakanan ng asawa mo, pwede ba tayong mag-usap? Iyon ay kung okay lang sa'yo. Alam ni Tyson kung anong klaseng tao si Damian at kung ano ang ginawa nito kay Celia. Kaya agad siyang tumanggi. Hindi na yun kailangan. Hindi ko kayang ubusin ang oras ko sa pakikipag-usap kahit kanino. Ang oras ko ay mahalaga. Kailangan kong gugulin ito kasama ang aking asawa. Natural na ayaw ni Celia na kausapin ni Damian si Tyson. Gayunpaman, sa pag-iisip na ito, natakot siyang ibunyag ni Damian ang katotohanan ng pagiging substitute bride niya. Bagamat hindi niya gustong itago kay Tyson ang katotohanan, kailangan lang niya ng tamang pagkakataon para sabihin dito ang totoo. Maliwanag na hindi pa ngayon ang tamang panahon. Nang mapansin ni Mabel na muli na namang magpapakatanga ang kanyang asawa, mabilis niyang pinigilan si Damian. Hindi niya hahayaang sirain ito ang pinaghirapan nitong makuha. Direktang hinarap ni Mabel si Tyson. Mr. Hudson, naniniwala akong narinig mo ang tungkol sa pagbili sa Canor Group.
Ang aming pamilya ay nasa miserableng kalagayan ngayon. Halos hindi na namin kayang kumain. Kaya sana ay matulungan kami ng pamilya Hudson para maibalik ang Canor Group. Magtatrabaho ako sa iyo nang wala ni isang reklamo. Tulungan mo lang kaming ibalik ang Canor Group. Nakinig si Tyson nang walang kahit anong reaksyon. Sa halip, sinadya niyang sumulyap kay si Lidita at sinabi, "Bakit isinama mo dito ang pinsan ni Sal?" Natigilan si Celia at si Damian nang marinig ang sinabi ni Tyson. Pareho silang hindi komportable at kinakabahan. Nang sandaling iyon, lalo nang kinabahan si Celia. Ayaw niyang mabunyag ang lihim niya. Paano matatanggap ni Tyson na niloko niya ito? False identity ang ginamit niya para makasama ito. Kung malalaman lang nitong kasinungalingan lang ang lahat, magtitiwala ba itong muli sa kanya? Patuloy na nagpalipat-lipat ang mga mata ni Damian sa pagitan ni Celidita at ni Celia. Dinala ni Damian si Celidita ngayon para ilantad ang pagkakakilanlan at sikreto ni Celia. Walang sino mang lalaki ang makakapagparaya sa panluloko ng isang babae. Bukod dito, walang katotohanan na pakasalan ang isang lalaki sa pagkakakilanlan ng iba. Si Celidita ay hindi kasing ganda ni Celia, ngunit siya ay cute at kaakit-akit. Karamihan sa mga lalaki ay nagugustuhan ang uri nito. Naniniwala si Damian na sa sandaling mapagtanto ni Tyson kung gaano kahanga-hanga si Celidita, ay agad nitong makakalimutan si Celia. Huminga ng malalim si Damian at inayos ang iniisip. Pasensya na, Mr. Hudson. Hindi kami naging tapat sa iyo at sa pamilya Hudson. Hindi siya pinsan ni Sal. Pero sa totoo lang, siya ang tunay na Celidita. Hindi inaasahan ni Celia ang bombang sumabog. Napahawak siya sa braso ni Tyson sa sobrang nerbiyos. Natatakot siya na baka mawala ito sa kanya. Pinisil ni Tyson ang kamay ni Celia bilang pang-aaliw. Tumingin siya kay Damian at malamig na sinabi, "Go on. Huwag mong palampasin ang anumang detalye." Pakiramdam ni Damian ay siguradong magtatagumpay ang kanyang plano. Kaya nagsimula siyang gumawa ng eksena. Tinuro niya si Celia at minisihan. "Mr. Hudson, ang babaeng katabi mo ay si Celia Canor upang makasal sa isang mayamang tulad mo." Pinalitan niya ang kanyang kapatid na si Celidita. Anak siya ng dati kong asawa. Pinalaki at inalagaan namin siya sa loob ng maraming taon. Ngunit paulit-ulit siyang nagnakaw sa amin at nagreklamo na hindi kami naging mabuti sa kanya. Napilitan akong paalisin siya para maghanap buhay mag-isa. Nang malaman niyang magpapakasal ang kanyang kapatid sa iyo, siya ang pumalit sa lugar nito bilang isang bride. Napakaraming bisita ang naroroon. Kaya hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibunyag ang katotohanan. Dumating si Damian at tila handang-handa sa salitang iyon. Ginawa niya kontrabida si Celia. Kumunot ang noo ni Tyson. Galit na galit si Celia. Hindi niya inaasahan na babaluktutin ni Damian ang katotohanan. Nais niyang sabihin kay Tyson ang katotohanan. Inamin niya sa sarili na kasalanan niya ang pagsisinungaling kay Tyson. At tatanggapin niya anuman ang maging desisyon ni Tyson. Kahit nangangahulugan ito ng diborsyo, ayaw niya ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. At ayaw niyang isipin ito na ganoon siya kasamang babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Tyson ang kamay niya at marahan siyang inaliw. "Sel, calm down. Hayaan mo siyang matapos." Desidido si Damian na magpatuloy. "Hindi ko ibinunyag si Celia dahil anak ko din siya. Napagkasunduan naming isikreto ito para sa kanya. Pero imbes na magpasalamat siya, hinimok niya ang kaibigan niyang si Lita. Nasaktan ang asawa kong si Mabel. Hindi ko na kaya. Ayokong maging bahagi ng mga pakana niya." Lingid sa kaalaman ng lahat, pinaimbestigahan na ni Tyson ang mga bagay na ito. At alam niyang binaluktot ng mga ito ang katotohanan. Pilit niyang pinigilan ang kanyang galit. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng awa kay Celia. Hindi niya maisip kung paano nito natitiis ang walang puso nitong pamilya sa buong buhay nito. Ganito rin ang pamilya Hudson sa kanya. Pero at least,
May lolo siya na nagmamahal sa kanya. Maliban kay Flavia, walang sino man sa pamilya Canor ang sumuporta kay Celia. Napatingin si Tyson kay Damian na nakakuyom ang mga kamao. Bakit mo nasabi na si Celidita ay pinsan ni Sel? Nagmamadaling nagpaliwanag si Mabel. Para protektahan si Celia, natatakot kami na ang pamilya Hudson ay maghiganti kay Celia kung malaman nila. Habang nagsasalita si Mabel, mas lalong hindi kumbinsido ang boses nito. Ang dapat na ikasal sa pamilya Hudson ay si Celidita. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasakiman at kagustuhan ni Celia na magpakasal sa isang mayamang pamilya. Wala kaming choice kundi makipaglaro. Hindi nagsalita si Celia ng mga oras na yon. Naniniwala ba si Tyson sa kalokohang ito? Hindi niya masabi. Nang sandaling iyon, bumalik si Damian sa katinoan at sinabi, Mr. Hudson, totoo ang sinasabi namin sa'yo. Wala kaming choice kundi pumunta dito ngayon. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Sana itanggapin mo si Celidita bilang iyong asawa. Pagkatapos, ang lahat ay maaaring bumalik sa tamang landas. Itinaas ni Tyson ang kanyang kilay. So, sinasabi mo na gusto mong pakasalan ko si Celidita? Tuwang-tuwang tumango si Damian. Inakala niyang bukas si Tyson sa ideyang ito. Exactly, Mr. Hudson. Si Celidita ay napakabait. Mula noong bata pa siya, laging sinasabi ng lahat kung gaano siya kaedukado. Mabait at maalaga din siya. At si Celia, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Lalo na sa pamilya Hudson. Ito ang huling straw para kay Tyson. Ngumisi siya at sinabi, Nabalitaan ko na si Celidita ay madalas magpalit ng mga lalaki. Kaya paano nangyari na nakakarinig ako ng ibang kwento mula sa iyong bibig? Nanlamig ang mukha ni Damian. Tiningnan niya ng masama si Celidita at nagpaliwanag. Mr. Hudson, pawang chismis lang ang mga yon. Hindi ganong klaseng tao si Celidita. Napaka-sweet niya at disenteng babae. Nagngalit sa galit ang mga ngipin ni Tyson. At dahil ang mga chismis ay hindi dapat paniwalaan. Kung ganon, paano ako maniniwala na ang sinabi mo tungkol kay Celia ay totoo? Nang sandaling iyon, namula ang buong mukha ni Damian. Hindi niya mahanap ang mga salita para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, sinabi niya, Bueno, Mr. Hudson, hindi ko kailangan magsinungaling. Pareho ko silang anak. Hindi ko ibubunyag ang mga bagay na ito kung hindi ako nabigo. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng magandang buhay ang kanyang mga anak? Nagliliyab ang mga mata ni Tyson sa galit habang nakatingin kay Damian. Nagulat si Damian sa titig na iyon at hindi niya napigilang umatras. Nasa puso niya ang takot. Habang tinititigan niya si Tyson ngayon, ay ipinaalala nito sa kanya si Nolan Reyes, ang misteryosong bilyonaryo na bumili ng Canor Group. Pakiramdam niya ay kaharap niya si Nolan Reyes. Tinanggap ni Celia ang lahat ng nangyayari ngayon ng mahinahon. Nilingon niya si Tyson at naglakas loob na tanungin ito. Gusto niyang malaman kung ano ang sagot. Tyson, naniniwala ka ba kay Damian? Sa puso mo, anong klaseng tao ako? Ako ba ang babaeng gusto mong makasama sa iyong buhay? O sa tingin mo, ako ay katulad ng sinabi niya? Natatakot si Celia na masabi ni Tyson ang ayaw niyang marinig habang umaasang nakatingin dito. Ngunit hindi siya binigo ni Tyson. Inabot siya nito at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Ang alam ko lang asawa kita at may tiwala ako sa asawa ko. Nang marinig ang mga sinabi ni Tyson, naramdaman ni Celia ang panunuyo na kanyang lalamunan. At mahigpit na niyakap si Tyson. Tyson, alam kong may mali ako. Hindi ako dapat nagsinungaling sa'yo. Handa akong magpaliwanag sa'yo. Hinaplos ni Tyson ang luhaang mukha ni Celia at buong pagmamahal na hinalikan sa noo. Okay lang, hindi kita masisisi. Maaari akong maghintay sa paliwanag mo. Sa ngayon, paalisin muna natin ang mga taong ito. Lubos na nagalit si Mabel sa puntong iyon. Tyson,
Si Celidita ang asawa mo. Ngayong alam mo na ang totoo. Dapat mong itama ang mali. Lumingon si Tyson na nagliliyab ang mga mata sa gali. Hindi mo ba nakikita? Si Celia ang mahal ko. Hindi ako interesado kay Celidita. Nang marinig iyon, hindi na nakatiis si Celidita. Tinuro niya ang mag-asawa at sinabi, "Wala ka bang interes sa akin? Pero interesado ka sa babaeng nanloko sa'yo." Tyson, ang pinakamamahal mong asawang si Celia ay sumiping sa isang lalaki bago ang inyong kasal. Ibinigay niya ang kanyang virginity sa lalaking yun. Alam mo ba yun? Matapos ang sinabi ni Celidita, natahimik ang buong paligid. Nagkatinginan ang lahat at hindi nakapagsalita. Sinubukan ni Tyson na panatilihin ang kanyang ekspresyon sa mukha. Ayaw niyang makita ni Celia ang kanyang kalungkutan at pagkukunwari. Malamig siyang tumugon kay Celidita. "Paano mo nalaman ang ginawa ni Sal noong gabing yun? Nandun ka ba?" Bakas sa mukha ni Celidita ang inis. "Siyempre wala ako doon. Kung nandun ako, hindi ko siya hahayaan na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay." Muling nagpatuloy si Tyson. "Sinisiraan mo lang si Celia." Nakaramdam ng pagkagilty si Celia nang ipagtanggol siya ni Tyson. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Hindi niya maiwasang iwaksi sa kanyang isipan ang nangyari ng gabing iyon. Nakaramdam ng pressure si Celidita kay Tyson at sinabi, "Hindi ako nagsisinungaling. Si Celia ay sumiping sa isang lalaki bago ang inyong kasal. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Tingnan mo kung magsisinungaling siya." Hindi ito pinansin ni Tyson. "May ebidensya ka ba?" Nang makitang patuloy ang pagtatanong ni Tyson sa kanya, kinagat ni Celidita ang kanyang labi dahil sa kaba. Hindi niya masabi ang eksakto dito na dinrogan niya si Celia at nagplano upang ipaghahasa ito. Naikuyom ni Lita ang kanyang mga kamao. Gusto niyang labanan si Celidita. "Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Bakit nga ba sumiping si Celia sa ibang lalaki bago ang kanila kasal? Hindi ba't dahil dinroga mo siya at hinayaan siyang halayin ng driver at bodyguard? Nagplano ka laban sa kanya. At hanggang ngayon, meron pa ring nervyos na pumapagitna sa kanilang mag-asawa. Mas malupit ka pa sa magulang mo." Hindi kinaya ni Celidita ang pakikinig sa sinabi ni Lita. "Lita, huwag mong subukang magbato ng putik sa akin." "Ako? Magbato ng putik sa'yo?" "Celidita, alam mo ang eksaktong ginawa mo o nagawa mo na. Marami kang nagawang kakilakilabot na bagay." Sa wakas ay binasag ni Celia ang kanyang katahimikan. "Tumahimik ka na, Celidita. Lumabas kayong lahat." Hindi na ito kinaya ni Celia. Napahiya siya sa isiniwalat ni Celidita kay Tyson. Hindi pinansin ni Celidita si Celia. Lumapit siya kay Tyson at hinawakan ito sa braso. "Tyson, ako ang nararapat mong asawa. Gusto kong magpakasal sa'yo. Huwag kang magpapaloko kay Celia." Bahagyang ngumisi si Tyson. "Gusto mo akong pakasalan, pero ayaw kitang pakasalan." Tumalikod si Tyson at nagsalita ng may pagbabanta. "Kung lalapitan mo akong muli, wala akong pananagutan sa gagawin ko sa'yo." Nagkunwaring naluluha si Celidita. Nagulat siya sa pasabog ni Tyson. Humikbi siya at sinabi, "Paano ito nangyari? Asawa kita, pero kasama mo ang kapatid ko. Hindi ito magtatapos ng maayos." Sa sobrang galit ni Mabel, sinugod niya si Celia at sinabi, "Kasumpa-sumpa ka. Anong ginawa mo kay Tyson para iwan ang asawa niya?" Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Tyson nang ituro niya ang pinto. "Sa huling pagkakataon, lumabas kayo." Pagkasabi noon, nilingon niya si Celia at niyakap ito. Isinubsob ni Celia ang kanyang mukha sa dibdib ni Tyson at niyakap ito ng mahigpit. Gusto niyang hawakan siya nito magpakailanman.